Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito yung tanong na direktang tumutusok sa ating panlasa at sa ating mga nakasanayan sa kusina. Dok, ano po ba ang mga delikadong pampalasa sa ating kusina? Heto na, aalamin natin ang 10 na paborito nating pampalasa sa kusina na kung hindi natin iingatan ay maaaring maging delikado lalo na para sa mga senior. Pang-una sa ating listahan, ang magic sarap at iba pang seasoning granules. Ito na yata ang agimat sa halos lahat ng kusinang Pinoy. Isang budbud lang, kahit anong ulam, mula gisa hanggang sabaw, gumiginhawa ang lasa. Ngunit ano ba talaga ang laman nito? Ang unang sangkap nito ay laging asin, sunod ay MSG at asukal. Isang bomba ng alat at kemikal na idinisenyo para lokohin ang ating panlasa. Ang payo ko, itigil na po natin ang pag-asa dito. Para maging malasa ang inyong sabaw at gisa, matuto tayong gumamit ng mga natural na pampalasa. Ang pinaglagaan ng buto-buto ng manok, ang pinagpakuluan ng hipon o yung pinaggisahang bawang, sibuyas at hinog na kamatis ay natural ng masarap at may umami. Disiplinahin lang po natin ang ating panlasa. Pangalawa sa ating listahan, ang broth cubes, manok, baboy at baka. Kapatid ito ng magic sarap. Isang maliit na cube, katumbas na ng isang buong kalderong lasa. Pero yung isang cube na yan, katumbas na rin ng sodium o alat na kailangan mo para sa buong araw. Para sa inyo na may high blood o sakit sa bato, ito po ay isang malaking kalaban na nagpapahirap sa inyong mga organ. Ang payo ko, ang alternatibo, magpakulo ng buto-buto ng manok o baka na may kasamang gulay tulad ng carrots, celery at sibuyas. Palamigin at i-frozen sa ice cube trays. Meron na kayong sariling healthy na broth cubes na pwede nyong ihulog sa inyong niluluto. Mas matrabaho pero sigurado kayong puro at walang masamang epekto. Pangatlo sa ating listahan ang patis at toyo. Hindi mawawala sa adobo, bistek at sinigang. Pero isipin ninyo, ang isang kutsara lang ng toyo ay may halos 900 mg ng sodium. Ang patis naman umaabot pa ng 1,400 mg. Ito ang dahilan kung bakit matatapos kang kumain, awas na awas ka. Ang katawan mo ay humihingi ng tubig para palabnawin ang sobrang alat na pinasok mo. Ang payo ko, gamitin ito bilang finishing pampalasa, hindi bilang main ingredient. Imbis na isang tasa ng toyo sa adobo, subukan ng kalahating tasa at dagdagan na lang ng suka, bawang at dahon ng laurel. Humanap din ng low-sodium soy sauce sa grocery. At sa sausawan, imbis na purong toyo, haluan ito ng maraming kalamansi. Baka naman ho, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pan-apat sa ating listahan, ang oyster sauce. Paborito nating pampalapot at pampasarap sa chupsoy at ginisang broccoli. Ngunit kung babasahin ninyo ang sangkap, ito ay puno ng sodium, asukal, MSG at cornstarch. Ito po ay isang makapal na sarsa ng alat at tamis na nagtatago sa natural na lasa ng gulay. Ang payo ko, para maging healthy ang inyong ginisang gulay, isang simpleng sauce na lang. Gumamit ng sabaw ng manok, konting toyo at dinurog na bawang at luya. Kung gusto ng pampalapot, gumamit ng konting arrowroot starch na mas natural kaysa sa cornstarch. O mas maganda pa, wag na lagyan. Hayaan niyong ang natural na lasa ng gulay ang mangibabaw. Panglima sa ating listahan, ang bagoong, isda at alamang. Bahagi na ng ating kultura, ngulit ito po ay isang triple threat. Mataas sa sodium para sa high blood, mataas sa purines para sa gout, at madalas din mataas sa histamines na pwedeng mag-trigger ng allergy sa iilan. Ang payo ko, moderasyon po ang susi. Gamitin ng kating-kating lamang bilang pampinasa, hindi bilang ulam. At yung bagoong na ginisa sa maraming mantika at taba ng baboy, iwasan na po natin yon. May mga alternatibong pampalasa tulad ng miso paste na fermented din pero mas kontrolado ang alat. Pang-anim sa ating listahan ang Knorr liquid seasoning at iba pang katulad. Paboritong pampatak sa lugaw at sausawan sa inihaw. Isang patak lang, umaangat ang lasa.
Ito po ay halos purong sodium, MSG, food coloring at artificial na pampalasa. Ito po ay kemikal, hindi pagkain. Ang payo ko, ano ang mas healthy na alternative para sa sausawan? Isang simpleng kombinasyon ng kalamansi, paminta at tinadtad na siling labuyo. May vitamin C ka na at yung asim kilib ng kalamansi ay natural na pampalabas ng lasa ng pagkain. Pangpito sa ating listahan ang sweet chili sauce. Paboritong sausawan sa lumpiang prito o calamares. Ang pangalan pa lang nagsasabi na, sweet. Ang unang sangkap nito ay laging asukal o high fructose corn syrup. Ito po ay isang makapal na sarsa ng alat at tamis na nagtatago sa natural na lasa ng gulay. Ang payo ko, para maging healthy ang inyong ginisang gulay, isang simpleng sauce na lang, gumamit ng sabaw ng manok, koonting toyo at dinurog na bawang at luya. Kung gusto ng pampalapot, gumamit ng koonting arrowroot starch na mas natural kaysa sa cornstarch. O mas maganda pa, huwag na lagyan. Hayaan nyo ang natural na lasa ng gulay ang mangibabaw. Pangwalo sa ating listahan, ang margarine at butter compound. Ito yung ginagamit nating panggisa o pangpahid sa tinapay, lalo na yung mga nasa malalaking lata. Mag-ingat po, yung mga murang butter at margarine ay madalas gawa sa hydrogenated oils na siyang nagmumula ng trans fats. Ang payo ko, ang trans fats po ang pinakamasamang uri ng taba. Basahin ang label. Kung nakasulat ay hydrogenated o partially hydrogenated oil, ibalik na po yan sa shelf. Mas maganda pong gumamit ng tunay na butter, ng koante o mas healthy pa, olive oil para sa paggisa. Pangsyam sa ating listahan ang all-purpose breading mix. Napakadali, di ba? Isawsaw mo lang yung manok o isda, prito, crispy na. Pero yung mga breading mix na yan ay puno ng puting harina, sobrang alat at MSG, para kang nagprito ng chichirya na may manok sa loob. Ang payo ko, gumawa ng sarili niyong breading. Napakadali lang, gumamit ng oatmeal na dinurog o whole wheat flour. Haluan ng paminta, garlic powder, paprika at iba pang herbs. O mas simple, ipan-fry na lang ang manok na tinimplahan sa paminta at bawang. At ang pangsampu sa ating listahan, ang condensed milk bilang pampalasa o pampatamis. Paborito nating ihalo sa abokado, sa halo-halo o sa fruit salad. Minsan pampatamis pa sa kape. Ang payo ko, uulitin ko po, ang condensed milk ay hindi po gatas. Ito ay purong asukal. Ito ay delikado para sa mga may diabetes. Wala po itong lugar sa isang healthy na kusina. Kung naghahanap ng pampatamis, isang kutsaritang pulot o honey ay mas magandang opsyon. O ang natural na tamis ng prutas mismo. Mga lolo at lola, ang tunay na sikreto sa masarap na luto ay hindi po nakasalalay sa mga instant pampalasa. Nasa kalidad po ng ating mga sariwang sangkap at sa ating pasensya sa pagluluto. Ang pagbabalik sa natural na paraan ang pinaka-healthy para sa ating lahat. Maraming salamat po at God bless.